Good morning everyone. For today's video guys ay mayroon lang tayong sasagutin na comment. Isa siya sa pinakamalapit sa buhay ko na nag-comment siya kung bakit daw galit na galit ako kay Pangulong BBM at sa administrasyon niya. Ito yung aking bago ko sasagutin guys is isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Please follow and like at share na rin. So, ito yung aking paliwanag dyan guys, kung bakit ako galit na galit sa ating administrasyon ngayon. No? Bakit daw ako nagmumura doon sa administrasyon natin ngayon? Dahil may mga basihan ako at tao lang tayo, mayroon tayong sari-sariling emosyon. No? So, dahil sa galit, so, nakapagmura tayo. So, ganito guys. Unang-una, na rason kung bakit galit na galit ako is ganito. No? Yung pamilyang Marcos is namatay yung tatay nila, di ba? So, namatay yung tatay nila, hindi nila may palibing. So, nilagay nila sa freezer. Kasi, nag-a-apply sila na mailibing sa libingan ng mga bayani. Simula kay Corazon Aquino, Fidel B. Ramos, Irap Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, at sa anak ni Corazon na si Noynoy Aquino. 5 presidente dumaan. Never inaprubahan na ilibing sa libingan ng mga bayani ang kanilang ama. Pagdating ni Pangulong Duterte, pang-anim na presidente, is nag-granted. Pinayagan, nag-order ng executive order si Pangulong Duterte, napayagan na ilibing sa libingan ng mga bayani yung papa nila, tatay nila, Marcos Sr. So, sa dami-dami presidente nga dumaan, si Pangulong Duterte lang po yung pumayag. Kasi, ang rason ni Pangulong Duterte is, kahit ganun ang nangyari, na napatalsik siya, itinuring pa rin siyang bayani dahil sa namuno siya sa bansa. Hindi niya tiningnan ang mga maling ginawa. Tiningnan niya yung mga nagawa din sa yung tamang nagawa. So, pinayagan niya na ilibing sa mga bayani. So ngayon, pangalawa, yun ang una. Pangalawa, na rason ko, bakit ako galit na galit, is ginamit nila ang mga Duterte para maluklok siya ngayon sa posisyon niya. Dahil sa totoo lang talaga, sa totoo lang, hindi siya mananalo kung hindi siya kinandong ng mga Duterte. Naalala niyo ba? Nung tumakbo siya ng Vice President, tinalo siya ni Madam Leni Robredo. Di ba? So, kung hindi siya kinandong ng mga Duterte is hindi siya mananalo bilang presidente. So, pangalawang rason yon na naging presidente siya dahil tinulungan siya ng mga Duterte. Diba? Nung naupo na siya sa Malacanang, ang una niyang ginawa is tanggalin, baguhin
ang mga nasimulang proyekto ng Pangulong Duterte. Una niyang tinanggal is yung anti-corruption na ahensya na pinamunuan ni Grego Bilica. Di ba? Sunod nilang hakbang is si Inday Sara, yung Vice President. Kasi ayaw pumayag ni Inday Sara na yung proposed budget niya sa DepEd ay patungan nila. Patungan ng mga congressman. Kaya doon sila nag-init kay Madam Inday Sara. Yun talaga ang pulot dulo. Para sa mga supporters dyan na walang alam-alam sa pangyayari dahil nagpakabulag at napakabingi kayo, ito yung katotohanan. Makinig kayo dito. Dahil hindi pumayag si Inday Sara sa budget ng DepEd na patungan nila, pinag-iinitan nila si Inday Sara. Kasi hindi sila magkakapera. Ginawa nila lahat ng paraan. No? So, pangatlo is ang pagdala ni Pangulong Duterte sa dahig. Pangatlong rason yan, hindi basta-bastang rason to. Ang tao na tumulong na mailibing sa libingan ng mga bayani, ang tao na nakapagsingil sa mga tax ng malalaking oligarko. For example lang natin yung PAL. Ibig sabihin, di ba? Yun na lang. Yun lang, dalawa na yun. Napabayad niya ng buwis. Yun yung pangatlo, Pagkatapos, ganun lang ang gagawin nyo. Basta-basta nyo lang siyang ipadampot sa dahig, papuntang dahig na wala sa tamang proseso. Yun yung pangatlo. Ang pang-apat is lahat ng mga nasingil na tax ni Pangulong Duterte nung siya ang nakaupo is inubos pagnakaw ng mga buhaya dyan sa Kongreso. Dahil sa mga ibinunyag ni Pangulong Duterte na pumirma ng mga blanco, hindi ako maniniwala na hindi alam ng presidente ang pagnanakaw ng buwis ng bayan. Kasi siya ang pumipirma. For example na lang sa DPWH. Sino ang pumipirma sa budget? Di ba yung national budget, di ba? Yung natin, yung ahensya na nasa kabinete niya. At saka, bago maaprubahan yan, ipapakita mo na yan doon sa presidente. Pipirmahan din niya yun ulit. Kaya imposible na hindi niya nasisilip yun. Di ba? Imposible na wala siyang kinalaman. Yun yung pangatlo na dahilan. No? Yung pang-apat na dahilan is, nakikita nyo ba, minamanipula nila ang mga sangay ng gobyerno. Yung ombudsman, gusto nilang manipulahin. Di ba? Hindi nila pinapakasuhan yung mga nasa Kongreso na magnanakaw. Minanipula nila ang Senado. Di ba? Malinaw na minanipula nila ang Senado. Pilit nilang niluklok yung komedyante
na hindi naman abogado, walang alam sa batas. Di ba? Oh, yan yung mga dahilan kung bakit galit ako sa administrasyon na to. Kaya yung nagsabi sa akin na pinakamalapit sa buhay ko, ay sana maintindihan mo ako. Dahil ako, mapagmahal sa bansa natin. Minahal ko ang bansa natin bilang isang Pilipino. So, nahihiya ako na ganito ang ginawa sa bansa natin. Unang-unang apektado, OFW. OFW ka. Magkano ang tax nyo every year sa gobyerno ng Pilipinas? OFW. Kulang-kulang, kalahating milyon ang tax nyo sa isang taon. Tapos, ang daming mga OFW na nasa ibang bansa ngayon nakaditro. Never tumulong ang gobyerno. Di ba? Binabalita lang nila na ganito, may binigyan ng 100,000 na ano, bot-bot yun. Big liar. Walang nangyayaring ganun. Kaya, sana maintindihan nyo, mga OFW, supporters ni BBM, na nagkomento, nagalit sa akin dahil sa pagmumura ko. Tao lang ako. May bugso ng damdamin. Pero mapagmahal ako sa bayan. Yung taong karapat-dapat lang na murahin, yun ang minumura ko. Dahil mahirap naman. Mahirap magpakasanto. Oo, maka-Diyos ako. Pero, may katawang tao ako. Nagkakamali. Oo, nakapagmura. Dahil sa emosyon. So, ganun lang guys. So, yun ang mga dahilan ko kung bakit nagagalit ako. Dahil lahat ng siningil niyang mga malalaking oligarko noon is ninakaw ngayon sa administrasyon na to. Hindi pinagpatuloy ang build program na inumpisahan. Di ba? Hinigil lahat. Ang pinukos nila is yung flood control. Pero, ano nangyari sa flood control? Puro ghost project. Mali-malitang pira binaba sa Harrison Plaza. Diba? Kaya yun ang dahilan. Kaya huwag kayong magalit sa akin. Buksan yung mga mata nyo. Buksan yung mga tainga nyo. Tingnan nyo paligid. So yun lang. God bless ating lahat. Kung na-open ka sa akin dahil nagsisimba ako pero nagmumura ako, nasa akin yun. Nasa sayo din yun. Pero ako, pinapakita ko yung totoong pagka ako. Pero maka-Diyos ako. Naniniwala ako sa Panginoon. Dahil ang katawang tao, mayroon tayong emosyon. So galit. Diba? So ganun lang guys. Maraming salamat po. God bless ating lahat. At pagpasensyahan nyo po. Alam mo naman ang nasa taas yan. Kung ano ang nasa puso. So yun lang. Maraming salamat.